Kaya naman may pag-uusap dahil may labanan eh. At kung binitiwan mo yung paglaban, minadaan, yung bang ginawa mong madali, yung pagtigil ng putok, tapos pwede na maglimutan tungkol sa tungkol sa substantive social issues. Kasi pwede na mag-usap habang naglalaban. Oo. Ayaw natin na ipangalandakan, ipagyayabang na, napatimemi na namin, napayapa namin ang kilos sa revolusyonaryo, napasuko na namin sa katotohanan, kahit walang pakinabang masang Pilipino, ayaw natin yun. Sasabihin ng masa, ayun pala, yung mga pinagkatiwala na revolusyonaryo, mga palasuko lang pala eh. Sasabihin pa, ano kaya pinakain, ano kaya isinuhol sa mga nakikipag-negotiate, no? Ibig sabihin, mapapasamang kalagayan ng negotiator. At saka yung panel na yan, sisipain ng NDF national leadership pag hindi nag-perform ng sang-ayon sa mga prinsipyo ng mga revolusyonaryo. Patuloy yung pag-uusap, short of signing. Pag walang signing, okay. Kapag walang amnesty. Ganun naman usapan. So prepared na. Kaya oras na naliwanagan sila na hindi makapanguha ng pagpapayapa ng walang solusyon sa mga social problems at wala man lang significant concession to the revolutionary movement. Ano yun? Pag naliwanagan sila na hindi nila basta't yung panatilian yung tigil putukan. Naku, alam naman, inside the country, may examples tayo nung nako ng mga ceasefire mula sa MNLF at saka MILF. Wala na. Yung bang gagawin ka ng pulubi. Alam mo sa oras na pinirmahan mo ang bilateral ceasefire, pahirapan ng pag-uusap tungkol social issues. Sinong makipagpupustahan sa akin? Pero in the first place, hindi mangyayari yun na basta na lang yung itigil putukan ng permanente na walang maliwanag na pakinabang ng mga revolusyonaryo at mamamayan. Kaliwa, maniwala kayo, high trust rating si Digong, kaya magtiwala kayo at mangyayari ang kaliwaan. That's what we are expecting.